Tipan na. O saan mo makikita ang tipan sa Torah? Kung wala ang Torah, paano mo makikilala ang tipan? At kung wala ang Torah, paano ka masusunod? Ano ang Makakasunod sa susundin mo? kagustuhan niya. Dahil ang Torah ay naglalaman ng instruction na mula sa alahayam, instruction niya, kausap niya ang ating mga ninuno. So lahat ng kanyang mga instruction sa ating mga ninuno ay nakasulat sa Torah. Kaya hindi pwedeng mawala ang Torah. Hindi pwedeng mawala ang Torah. Dahil yon ang gabay natin sa pang-araw-araw na gawain natin sa ating pag-celebrate, sa lahat nandun na. Pagsunod. Oo, pagsunod sa Torah. Sa Torah. Na andun lahat sa Torah. Nandun lahat yun. Kaya pala sinabi ng mahal na mensahero na mawala man siya, ay huwag tayong bibitiw sa Torah at covenant at sa tunay niyang pangalan at pangalan ng kanyang anak. O, paano mo sabihin na di baling walang Torah? Oo. So hindi pwedeng mawala yung Torah. So kung ganon, ano ang nagkakasala ka ba kung sinasabi mo na dahil sa sumusunod ka naman, hindi mo kailangan ng Torah? Tama bang sabihin niyo? Anong sabi ni mahal na mensahero? Kung Kahit sumusunod, katuwad-tuwad kayo dyan. kahit magtuwad-tuwad ka dyan at umiyak ka pa ng dugo, kung hindi mo naman sinusunod ang kautusan at hindi mo ipinamumuhay ang katuwiran, tatanggapin ka ba sa makalangit na kaharian? Oo nga, pero Saan makatatagpuan yon? Sa Torah. Sa Torah pa rin. Paano yung mga walang Torah pero bibigay ng offering? Dahil nga, yan Depende kung kanino nila inihahandog ang kanilang mga offering. Kasi ang alayam ay hindi nakatingin sa Yahweh din tinatawag sis. Halimbawa, ganito. Mayroong mga tao sa paligid natin, hindi natin sila kasama sa kawan. Ngunit narinig natin na sila ay tumatawag din sa isang alahayam. Sa tunay na pangalan, tumatawag din sila. Ano sabi ng mahal na? Masasabi din ba natin na sila ay kadiwa natin? Masasabi din ba natin na kadugo natin sila? Paano natin sila makikilala? Baka kainding yun. Baka kainding yun. Nag-offer, di naman tinanggap, no? Oo, yun nga. Malalaman natin paano sila natin kung sila malalaman? kung sila ay nakasunod. Sabi ng Niking Yahweh, paano ninyo makikilala ang puno? Sa bunga. Sa bunga. Sa mga kilos nila, sa mga gawa nila. Bukod sa sinasabi nila na sila ay nagbibigay ng offering, pinag-aaralan naman nila yung mga videos ng mensahero. Enough na ba yun para maging guide mo sa araw-araw na buhay mo, sa pagsunod mo sa alahayam? Kasi parang yan halimbawa, alam natin na ang sinasabi ng aklat ng Genesis ay tungkol sa creation, tungkol sa mga sa mga ninuno natin. Ngunit hindi na, kumbaga, sinabi lang niya na ang summary ng aklat ng Genesis ay tungkol sa creation, ano yung mga ginawa, at ano yung sino-sino itong mga hinirang, mga patriarchs natin nandoon. So ganun lang ang sinabi ng mensahero, di ba? Pero lahat ba ng instruction doon sa mga ninuno na yon na binanggit sa YouTube video? Binanggit ba sa YouTube? Di ba hindi? Ano yun? So, ibig sabihin, summary lang yun. Tawag doon? Ano lang yung gatas pa lang. Ang Torah ay summary. Hindi. Ang Torah ay Ang kabuuan. video Ang video. ay buod. Hindi Ang OHC videos ay buod ng Torah. Buod ng Torah. Yun ay gatas. Pero, ang Torah ay naglalaman ng kabuuan Ngayon, ng kabuuan. instruction mula sa alahayam
patungo sa ating mga ninuno na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin natin ito na binabasa at inaalam. So paano mo ngayon masusunod ang mga instruction na ito? Saan mo ito mababasa? Sa Torah. Kung wala ang Torah sa iyo, sabi nga sa Psalms 119 verse 105, ang salita ay ilaw lampara, ano ba yun? Ilawan. Ilawan sa aking daraanan At liwanag. at liwanag sa landas. Okay, so gaano kahalaga ang Torah? Kung wala sa iyo ang Torah, wala kang instruction, paano ka makakalakad sa liwanag?